Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga hinday. Kaway! Partner! Sa araw po na to ay part 2 na ng aming video. Dito pa rin kami sa Akmunan, Tupi, South Cotabato. At kasama natin yung farmer expert natin, farmer hero natin, si Sir Ray Dimitilio. Kaway-kaway tayo, Sir Ray. Hello! Ayan, sa part 2 nating video mga ito, dahil si Sir po is own research po talaga sa previous company niya for how many years nga, Sir, sa Dole Philippines? 38 years po mga idol. Ngayon po, tatanungin po natin, napakaganda ng topic natin, partner, kung magkano ang kikitain at magkano ang gagastusin sa isang hektaryang pineapple plantation with more on data po tayo mga idol. Hawak-hawak ni Sir. Ayan. So kung hindi nyo pa napanood yung first video, yung part 1, panoorin nyo muna para makaintindi kayo sa part 2 kasi dito na i-explain ni Sir, no, kung paano ba talaga itong sistema ng pagpa-pineapple, plantation at farming, no? Sir, paano ba? Magkano ba ang gastos per hectare at magkano ang kikitain natin per hectare? Ayan. Okay. So explain, parang gupo muna si Sir. Okay. Medyo... Okay. Yan. Wow. Okay. Bago ko sagutin yung tanong nyo, Sige, dito lang kami. gusto ko muna ipaintindi kung ano yung language na dinidiscuss natin. What is pineapple? Kasi ang nangyari, mayroon akong data na from plant crop and ratoon. Actually yung pinya, dalawang crops to, dalawang harvest season. From planting up to first harvest, ang tawag natin dyan is plant crop. From the plant crop, magkaroon siya ng true sucker, yung tawag namin is first ratoon. Hanggang magbunga, mag-harvest. Ngayon, harvest tayo sa first crop ratoon. So, ang data ko shows that in one cycle, mayroon tayong plant crop, at the same time, first ratoon. Okay. Previously, as we know na, we planted in the first crop cycle nung... Okay. Nung January 25, 2015. So, ang result after plant crop harvest, meron tayong 36 tons. Din yung sa raton is about 22. A total crop, a total tons per acre is 58. Okay. This is in the first crop cycle. In the second crop cycle, we planted last March 16, 2018. Then yung yield, tons per acre sa plant crop is 38. Naging 24. Naging 60. Sa second? Sa second cycle sa plant crop. Sa first raton. First raton. Okay. This is a total of 62 tons per cycle. Sa both combined plant crop and raton. So therefore, from 58, nag-increase siya ng about 4 tons. 4 tons. From the first cycle. Okay, in the third crops, I planted last April 25, 2021. So yung actual harvest last December 2022 is 43.5. From 38, nag-increase siya, no? Then, based on the estimate, pre-harvest estimate, sabi is about 28 to 30 tons. Kung ma-realize to, maging materialize to ang 30 tons per acre, mayroon akong total na 73. Kasi ongoing pa ngayon. Ongoing pa ngayon. Pero sa totoo, yung sa akin, kung 25 lang to, masaya na ako. If God's give us not less than 25 tons per acre, enjoy na ako nito. Pero kung ito i-permit, based on the estimate, naging 73. Kung titingnan mo yung data, it is increasing from 58 to 62 to 75. O 73, bawasan mo ito. Ilang tons ang increase? Almost 13. 10. 10 to 11. 10 to 11 tons ang increase. Okay. But back to history, yung first crop cycle ko is dito sa base sa whole area, nagkaroon ako ng 205 metric tons itong 36 per hectare sa plant crop. Ito naman sa base sa plant crop, ha, ito naman sa second crop, it is 207.
pag ito sa 43, naging 212. No. Kasi ang biring ko ito ang bida eh. Once malaki yung plant crop mo, sigurado ka, ganun ang ratio ng kwan, ng ratio and proportion ng plant crop at saka raton. Ha? So, mas mababa ang raton. Mas mababa ang raton kasi reason behind, may ibang mga mother stumps o mother plants nga hindi talaga maglabas yung sucker. So nag-reduce ang population. So it is not 100% of the mother plants have sucker. Bakit siya tumataas, sir? Bakit tumataas yung yield natin? Tumataas? From Okay. 2015. Okay, actually in 2015 we started. Bagong knockdown to eh. Gali to both, dalawa. So giscript to. So actually almost more than a month ang pag-bulldoze to level off the area. So ang mangyari, naging barren land. So puting-puti. So after 2 periods, nakita ko nga hindi maganda ang plant start. Actually gilagyan ko pa ito ng chicken manure. Naglagay ako ng about 200 sacks of chicken dung. Kaya nga nag-36 ako. Kaya kung hindi ako lang naglagay ng chicken dung, probably mababa to siya. Because barren na eh, walang nutrient ang lupa. Wala nang topsoil. Wala nang topsoil kasi gitabon man sa makita ni mo diri mababa. Dito mababa po sa pikas. Gali man eh. Oo. So based on my intervention, nga naglagay ako ng chicken manure in top of ag practices sa fertilization. Naka-increase pa ko nakakuha pa ko ng yield na 36. From the second crop, nag-increase because itong pinya, yung mother, yung dahon niya at cut stem, nag-create ng organic matter. So, nag-decompose siya. So, the more nga, yung sinasabi sa soil management, all product of the soil should be bring back to the soil. Para na mag-reach out ang soil mo. So kaya nga in the third crop cycle, nag-increase ako. Kasi dalawang cycle na ang topsoil, ang compost sang nadiki ang plants. So dahil dyan sir, based on your data, ang nagiging gastos natin per hectare at saka income, ano ang possible dyan sa pineapple plantation? Actually, yung gastos nagbare by cycle. Because ang inflation rate noong 2015 iba kaysa ngayon. Ayun. Iba kaysa ngayon. Pero yung program kasi ng growership program ng company, mayroong tawag sila na i-adjust nila yung price when comes na mag-increase ang gastos. Kasi tinitingnan nila na in every farmer supposed to be ang standard maging 25 o 35 tons, 35-25. Yun ang baseline, benchmark. So tinitingnan nila na supposed to be mag-increase ang farmer ng about 50,000 per hectare per year. Yun ang yung target ng kumpanya. Ang gusto kasi ng kumpanya, maging happy ang farmer sa ganito. Pero kung magbaba ang yield mo to 35-25, yes, bababa rin yung income mo. So luckily nga ako sa awa ng Panginoon, binigyan ako ng mataas na yield. Nagkaroon ako ng magandang income. Ayan. So kung speaking ngayon sir na current time, yung ating plant ng pinya sa first at saka yung unang harvest at saka yung first raton niya, 73 tons. Magkano ang gastos natin dyan? Ito sa 73 tons ba sir is ilang hectare yan? Kung ano na sa layman's term na per hectare? This is already this is one this is per acre. Per acre is about 2.47 acre per hectare. 2.47. Mga 2.5. Malapit-lapit. Actually, yung actual area planted ko is about 2.17 lang.
Kasi 1.7. Okay. 7 hectare. Hectares kasi bawas itong daan. Oo. Ito Black Road, yung perimeter natin, yung tinamnan ng nyog, binawas na yan. So the actual is about 2.17. So sa 2.17 hectare, ang possible natin ma-harvest is yung 73 tons. Yes. Magkano ang gastos natin dyan, sir? So initially yung plant crop nasa 200 ito, 20, mga about 280 80. per hectare. 280,000 Okay. Ito ang expenses. ang expenses. So samantala itong raton naging 200 220 I guess. 220. So 220 plus 280 yung una, 200 okay, yes. 500 Yes. times 2.1 hectare, 2.117. Okay. So nasa 1,085,000 Yes. The Ang- total expenses sa lahat-lahat. two cycle, sa two crops, sa two crops, harvest, Oo. plant crop at saka raton. Yes. Ang kikitain natin, sir. Okay, assuming yung first crop harvest is about 212. Sa 212, sabi mo lang 6 pesos per hectare. Per ton. 6 pesos. 6,000 per metric ton. 212. 212 tons ito. Okay. Times Tama lang 600. 6,000. 6,000. So 1.2 million 1,272,000. Okay, o isa pa ka sa kuan. Yung 217, that is a total gross sa whole area, di ba? 217. May another harvest. Hindi, sa 2.7 hectare. Hmm. 2.7 hectare. Hmm. Sa 2.7 hectare, at 2.17, we harvested probably a total of 217 plus ito ngayon mga siling natin mga 120. 217 At 212 plus 120. plus 120 sa ngayon. Sa ngayon. Taon niya. Oh. At is total metric ton. 120. 212 tons plus 120 120. tons times 6,000. Yes. Yan. 1,992,000. That's your gross Gross income. income. Ibawas mo yung sa expense. Yung expense natin kanina is nasa 1.1 almost 1.1 1.82 yun kanina eh. Palagi natin 1,100,000 na lang. Yan. So, meron kang 892,000 sa isang cycle. Isang cycle. Probably, malapit dyan. Plus, meron ka pang coconut trees. Yes, Uy. malapit dyan. Sa isang cycle na yan, sir, ilang years po yan siya? Tatlong year. taon. Kasi yung plant crop is 1.5. Hmm. Sa raton, another 1.5. So, sa 3 years mo mga idol, meron kang almost 892,000. So divide 3. Divide 3 kung per taon, meron kang 200 plus. divide 3. Meron kang Kulang-kulang 300. kulang-kulang 300,000 per year. Divide Sa 2 point, almost 2.17. 2.17 hectare. Okay, divide sa 2.17. That is per hectare. Divide natin sa 2.17. Meron kang 137,000 per hectare. Yes, per year. Sa pinya. Pinya. Kung you meet a maximum yield, Yes. of 43 to 30 tons per acre. So ganitong yield, Ayan. kung ito, Pag ganyan. pag na, di ka magbaba. So Pag bumaba, probably malapit yung competition mo, malapit sa totoo yan. Ayan. Yan. Ang ganda. Kung magbaba naman yung yield mo, yes, bababa din yun. Yes. Kung magbababa sa standard, maging sabi natin, mababa pa ito, imbis of 36, mahimo na lang 26. Imbis nga 22, magawa ng 15. Maybe failure ka. Ayun. So, meron pang chance na mag-failure talaga, sir? Yes. Ano ang reason bakit nagkaka-failure ang isang farmer? Okay, una-una, maliit lang yung production mo. Hindi kasi supposed to be
meron kang mga certain production na maibayad mo yung capitalization, yung expense. Oh, isa sa factor nga na magbaba yung yield mo, una-una, is geographical location. That is the basic. Nasa location, nasa lupa. Ha? Kasi hindi lahat na lugar fitted sa pineapple. So I'm so blessed nga yung lupa dito, binigyan ako ng Panginoon na talagang suited for pineapple. Nag-suit siya sa akong expertise. So kasi ang mangyari, itong pineapple, it is cactus family or a bromeliad family. Despite the fact na ito naging heat tolerance or drought tolerance. Pero technically, it is temperature driven. So nakita ko na yung temperature sa community, kung ga-average siya og 27 degrees centigrade, yun ang gusto niya. Gaya sa kakao. Yun din ang kakao eh. Gusto niya sa high elevation. Ngayon, bakit sabi ko nga temperature driven? Kasi panahon ng forcing, kung mababa ka sa 24 degrees centigrade, halos hindi magbunga yung pinya mo. Yun ay isa ka cause na mababa yung harvest mo. Kasi in every puno, isang bunga yun. Kung mo 15% o 20% na hindi magbunga, lugi ka. Dapat 100% of the fruits dapat may bunga. Dito, sa farm ko, I meet it, nakuha ko 100% fruit bearing. So sobrang ganda, partner. Imagine mo, sa 2.17 hectares, mag-a-average ka lang ng gastos mo na sa 1,082,000. Sa 3 years yun. Sa one cycle yon, 3 years. Kasi dalawang harvest ang cycle. Tama ba, sir? Yes. Cycle meaning yung pagtatanim ng pakwan, ng pinya. So meaning, kung mag-harvest ka ng gross income mo sa 2.17 hectares is 1.9, malapit 2 million, may ginansya kang nasa 892,000, almost 900,000. Kung based sa data ni sir dito, kasi yun ang actual data niya sa kanyang farm. Sabi niya nga, malapit-lapit din daw yun sa tama talaga na pagka-computation. Kasi nga sa isa per hectare, per year, 137,000 yung kikitain mo sa per year, sa per hectare. So sa 3 years, yun na, 892,000. So maganda din palang kitaan, partner. Pipinya na tayo. Hindi din. Unpossible, malugi ka if yung climatic condition at saka area mo. Talaga yung dapat suited dun sa area na pagtataniman mo ng pinya. Kasi dapat meron talagang allocated, no? Kung ano yung crops na itatanim mo dyan sa area mo, dapat suited talaga sa location, sa climate, diba? Soil condition, terrain. Okay, kasi itong terrain ko maganda kasi walang waterlag. Yun ang number one inimin ng pineapple, yung terrain. Waterlag. So dapat pag after the rain, walang tubig na maiwan. Kasi cactus family. Oh yes, so yun, diyan ka makita na maraming mortality. Kung mamamatay, lugi ka na. Yun nga. Dapat sa elevation, partner, nasabi nga na sir, di ba? Nasa 1,500 to 2,500. Yes, 1,225. Okay. 1,225. Kahit ganon. So dapat mid elevation ang mid to high. Talagang suited dito sa pineapple plantation. Sir, sa isang hektarya, gaano karaming hills o yung pinya na itatanim na crown? Okay. May mga ano na yun eh. Okay, actually, we have an average of about 70 to 75 plants per hectare. Okay. Yun ang density, yun population. Assuming 70. Magkano sir ang bili sa per crown ba yan or per ton? Actually, yung crowns, libre yan. Libre lang? Yes, ibalik lang natin. Kaya ang lahat na crowns, ibalik sa cannery, sa balik sa plantation. Kasi ibabalik naman yun sa farm. Yun ang counterpart ng kumpanya. Ihabigyan ka ng, peramin ka ng crowns, itanim mo. Planting materials, libre. Yung produkto, yun lang bibilin sa'yo. Yung prutas. So yun pala, partner. Ganun. So 70,000 ang hills, may bunga isa-isa yun. Ayan na yung harvest nila, partner. Sa isang ganyan, sir, ilang tonelada ang ma-harvest niyan? Ganyan, nag-average yan ng mga
10,000. 10 tons. 10,000. 10,000 kilos. Oh. So at least sa punla pa lang, wala kang gastos. Wala pala Wala. partner. Labor lang ang gagastusin Land mo sa preparation. pagpatanim. Land ng- preparation. Okay lang ba sir sa susunod? Babalik tayo kami dito, maggawa tayo ng video para sa ano talaga, paano magtanim. Okay. Partner, no? Yes, mga idol. Tingnan natin. Ayun, so yun partner ang kagandahan. Ayan. So at least nakakapag-share sa inyo sir, detailed yun. Detailed no na Actual, based on partner, no? data. Based on Okay. data. So ito ang kagandahan. Okay. Pero mayroon din ako sa Meron pa. coconut planting profile. Oh, yun sa Yun, coconut. i-discuss natin yung coconut planting. So, ano ang tamang distanse o kailan? Ayun. Okay, meron akong data dito sa ngayon na, okay. Since sabi natin na tinaman ng 2015 sa pinya, pag 2016, October 18, okay, October 18, mayroon akong 77 hills na gitanim. Makita mo yung nyug na malaki infield. Okay? Yung spacing distance natin is nasa 12 by 25. 2016 to. So, sing 2016. So, yung variety natin is native, centennial dito sa community. So, na makita natin yung infield, nasa infield. Okay. Sing pag 2018, nagtanim ako ng 100 plants. 100. Yung additional na nasa perimeter, makikita mo yung paikot. Paikot perimeter. Mayroon dyan maliliit, mayroong malaki. Yung malaki, yung kasabay dito, hindi ko nag-count. Pero kung bilangin mo yung within sa perimeter, at least almost 100 trees. So, ang distance niyan is about 6 by 6. Masikip. So, native, nasa perimeter area. Dito lang. Okay. In the third batch, nagtanim ako noong January 23 this year. Last year, 2024 ngayon. May 146. Yung 146, yun na yun makita natin na maliliit. Yun, Okay, yan. bago. Yung bago. Okay. So, yung spacing natin is 11 by 3, 11 by 12 meters. So, yung ibig sabihin, yung original na rotoro is 12. Wow. Yung rotoro distance is 3 3 meter. 11.3. Actually, ganito yung nasa mapa ko. Oh. Ay, wow. Wow. Okay. Ayan, oh. Okay, ito. Ma-discuss natin. This is my map. Ganito yung mapa. Oh. Ito ang actual. Dito tayo ngayon. Ha? So, this is initially my plan kung i-develop ko to na maroon ko ng magkakao ako, sayang ko magkakao ako, whatsoever. Ito ang maging black road ko. Sa ngayon, ito lang yung road natin. Ha? Sa ngayon, okay. Ito ang makita mo, oh. Itong dalawang ito ang hybrid Katigan Laguna Tol. This is planted last year. Ito naman, yung original noong 2025. So, yung distance from here to here is 11. Yung distance naman sa dalawa na twin, that is 3 meters. 3 meters. So, another 11. Ito naman ang distance dito, yung hill to hill, is about 12. So ito na siya. Explain. Ito yung hybrid Katlag, Katigan Dwarf, at saka Laguna Tol. So, that is inter-row in batch 1. Makikita. Sir Ray, bakit sa tingin mo effective itong ganitong distance sa tingin mo? Effective, oh. Saan na distance? Yung Itong ginawa nyong mapa, ganyan na pag-plot. okay, kasi nakita ko basically yung plant to plant distance ng coconut is about 10 by 10. 10 by 10 meter. This is about 100 plants per hectare. So ngayon, since mag-i-intercrop ako ng nyog, so gagawa ko ng 12. At least we discuss not only in pineapple but also in coconut. Okay. Oh, teka. Meron akong bagong layout eh. Ito na lang. Ito mas maganda pala. Ito. Yes.
This is my latest layout. Dito tayo. Okay, dito tayo sa payag. Ito. Okay, ito ang actual Black Road. Ito makita natin dyan kasi ready yan kung ma-open ito ang Barangay Road to Sitio Saging dyan. Ito na yun. It is ready preparation. So dito tayo kanina nagpasok. Ito, pasok dito. Punta dito sa payag. Dito tayo ngayon. Yan yung sa niyog. Ito naman yung nyug na katlag. Ito naman yung original, yung planting ng 2015. Ito naman yung perimeter. Nakikita mo? Yan yung 100 natin. Yeah, 100. Kasi kung titingnan mo, may distance ako from the boundary. This is about 3.5 meters. Itong bilog na to, sabay to sa pagtanim dito sa loob. After a year, ito na yung diamond ang tanim ko after a year. So ngayon, ang counting ko, giisa ko lang to. Palibot. Isa rin sa loob. Kaya 77 plus 100. Ganun. So ganyan yung ang future plan nito is for cocoa sugar and cocoa syrup. Ganun. Yes. Base maybe by this year, maybe on May or June, magkaroon ako ng cocoa sugar dito. Yan. Okay. Kasi 2.17 hectares mo, sir. Ito na yung number of coconut na nalagay. Totally actual. 144 noong 2016, 48 2022, 138 2023. Yes. Total of 330 coconut. Yes. Yun. Yan. So ganun, partner. So double income. Yeah. Pineapple plus coconut. Coconut. Oh, ayos. Okay. So actually gusto ko i-refine o i-modify yung title ng demo farm ko. Gagawin ko ng Coco Fine. Coco Fine. Coco Pine. That Coco is Pine. Coco Pine demo trial. So yun ang gagawin natin, pre. Sa sunod, it is now a Coco Pine Coco Pine demo trial at Redeem Farm. Hin ako i-start na to ang documentation video on ag practices. Alright. So ayan mga idol So 2.17 hectares ng pinyahan. Land area ang nataniman. Meron ng intercropping ng coconut na 330. Yes. Ayan. The same time, ang gross income pala dito is nasa mahigit 1.9 million. Kung 3 years kasi dalawang cycle, isang cycle partner, first harvest at saka raton. Ang magagastos lamang po mga idol is nasa 1,082,000. So almost 900,000 pa rin ang kikitain mo. Ayan. Yes. So sa per hectare, partner, yun ang kikitain is 137 per year. Yes. 1,000 yun. So ang kagandahan, partner, Hindi kasali ang niyog. Oo, hindi kasali ang nyog nun. So ang plano ni Sir Ray is magkakaroon ng value added doon sa kanyang produce na mga nyog. So yung mga tanim niya ng nyog. So mas makakabalik ba kami dito? Yes, maybe by June or May or June kung maka-establish na ako ng cocoa sugar harvesting. Mayroon ako. Maybe we can go. Ayun. So yun ang pinakamaganda, partner. You are very much welcome. Makakakain ulit kami ng pinya dito, sir. May dala ba kami pinya mamaya? Yes, you have a bonus pinyan. Buko. Ayun. Pero kung panahon sa pagbalik niyo na wala akong tuba na lang. Tuba na lang. Yun ang kagandahan. So yan, napaka 10,000 kilos nasa likod natin. Yan yung harvest. Malaki na yan. Pangilan na yan, sir? Pangilan na yan? Pangatlo yata. Pangatlo na daw to. So, okay. Ayan. So napakaganda yung pineapple farming, partner, no? Yes. Malaki pa lang kitaan din. So, although medyo matagal. Saka wala masyadong very simple farming daw, sabi niya nga eh. Yes, matagal 1.5 years kaya kailangan yung dumiskarte like itong coconut mga idol. Ayan. So, at least marami may question ka pa, partner. Wala na mga idol. Panoorin niyo yung first part ng ating video, baka mabitin sila sa ating video. Kasi ngayon. detailed talaga yung pagsasabi ni Sir, no? Makikita niyo kung paano niya ginawa ito, step by step kung ano planting yan. At least kung pwede niyo sundin niyo. Yung mga taga dito sa South Cotabato na hindi pa nagkaroon ng ganitong coconut. So pwede 'yon, Sir. Pwede. Sir Ray, may mga advice ka ba sa paano maging successful farmer kagaya niyo po? Kasi isa ka sa mga very successful farmer expert natin, farmer hero natin. Ano po ma-share niyo po? Yes, una, love your farm.
Oo. you trust the Lord. Okay. Nga bibigyan tayo ng magandang ani. Kasi everything is came from our Lord. So yun ang ginagawa ko. That's my personal secret. I always pray na kung ano man ang ginagawa ko, it is His plan. Ako ang executor lang. Kaya nga ganito ang nangyari sa akin. So He is my strength nga at my age. Binigyan niya pa ko ng lakas. Binigyan niya pa ko ng knowledge and wisdom na makagawa ng another, let we say, another 10 years maybe for an next data for the second trial. So for the moment, yun lang ang data ko for the last three crop cycle for about 10 years. So if we can, Lord's permit us another 10 years, we'll be back. Kung ano talaga ang resulta ng nyog na tinanim natin na maliit, kung naka-hindrance ba siya, nakababa ba sa yield, wala. So that's the time we can conclude na Successful. na maybe we continue planting in the coconut tree or not. From the moment, for this actual situation, kung ang density natin ng coconut is 12 by 12 by 25, yung Successful. Okay yung siya. row to row, Same yung sabi natin, plant to plant is 12, then row to row is 25. Yes, there is no problem. Okay. Yun. There is no problem. Maganda Kasi yun. existing na. Oh, yun. Actually, before wala ito eh. So, gitanan mo na after planting na, after nakatanom na ko ng yung pinya. So, ako talaga ang nag-design na ganito. Okay. So, yun lang. At saka, ikadalawa, be patient, be actual, nga magpunta ka talaga sa farm. Pag-aralan mo talaga kung ano ang gusto ng farm mo, ng tanim. Kasi every morning o every time magpunta ko dito, actually magpunta ko dito once a month lang. Kung the time there is operation, magpunta ko. Tapos, kusapin mo yung tanim. Sabi mo nga, bro, good morning. Kita mo naman ang pinyagaan ako. Yeah, nasa happy kasi na-feel niya nga happy ka. Okay, you just talk to the plant. Totoo pala yun. Totoo yan. Oh, Totoo yan. That is a nature. The symbiotic, tawag na, symbiotic nature yun eh. That is creation by the God, by the Lord. Yung tanim, ginawa ng Symbiotic relationship. Yes, ginawa ng Panginoon yan. God's created. Tayo ganun doon. Yes, yes. Kasi tayo naman, we will manage God's creation. So you dapat Makausap. usapin mo. Oo. Kasi living things din yun eh. Oo. Oo. Hindi lang sila makapag-response. Hindi lang naka-response. Sa production na lang. Yes, ganon. That's the best secret that I have to share. Yes, wow. At saka congratulations, Sir Ray. Yung 2 hektarya nyo po, naging 4 na. Nagyapat na. Kasi may 2 hektarya kayong pinya, may 2 hektaryang niyog. So, total of 4 hectares. Although sa physical, 2 hectare pa rin. Okay, ganito yon. Actually, yung gross area ko is about 3 hectares. But the actual planted ko sa pineapple is about 2. Pero yung total planted ko sa niyog is about 300. Let you see, the basic population per hectare in coconut is 100 plants per hectare. So mayroon akong 3 hektarya ng niyugan. Wow. So 5 pala yun. Diba? Plus 2 sa coconut. So yung 3 hectares ko, naging 5. Oh, wow. That's science. That is a science. So yun ang kagandahan. Yan ang kagandahan. Yun ang hindi nakita ng iba. Yes, tama po. Diba? So that is sabi na, you are hitting 2 birds in 1 stone. Wow. Sa isang area, pero 2 yung income mo, 2 ang tanim mo, nag-increase pa yung area mo. Yes. Pero with the same original area. At saka may iba't iba kang harvest. Yes. May long term, may short term. Yes. So yun, maraming salamat po. Partner, thank you Okay. so much kay Sir Ray, no? So napakabait po ni Sir Ray at kapitbahay ko po ito siya na magaling nga. Maraming tanim, maraming mga prutas talagang tanim, partner. So yan, maraming salamat po sa inyo mga totoong mga hinday.
Sana po itong episode namin is legacy din ni Sir Ray, no? Mapakita sa inyo kung ano yung mga technology na nandito sa kanila. I-encourage namin yung mga kagaya ni Sir na farmer expert, farmer hero na mag-share din ng mga idea at sana po ma-message namin kayo, mapuntahan namin yung farm nyo. Ayan, so Luzon, Visayas, Mindanao mga idol, naikot na po namin lahat ng mga gandang diskarte ng ating mga farmer hero na i-share po namin sa inyo. Sana po magustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like naman po mga idol at saka i-share po para marami po makapanood. Ayan, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. Pag sinunod yung diskarte nila, posible yun din na magiging resulta. Mula yan dito sa Akmunan, Tupi, South Cotabato. Kasama natin ngayon ang farmer expert natin, farmer hero si Sir Ray Dimitilio. Maraming salamat sa inyo. Happy farming, kaway-kaway, mga totoong hinday. Kita-kits sa susunod na Okay, video. lastly, watch out. Watch out. Look this on, my grandson. Ayan. Watch out. Watch out. shout out. Siap. At saka Renzo and Sidis. Ayun. Yan. We love you. Thank you. Okay.